May tanong sa akin, agad na aksyon kailangan. Iwasan ang mas malaking abala sa iyong obligasyon. Patuloy mo mang iwasan ang aming mga tawag at mensahe, tandaan mo, hindi ito magtatagal. Kung mananatili kang walang tugon, mapipilitan kaming makipag-ugnayan sa iyong mga kontak at kaibigan sa Facebook hinggil sa iyong obligasyon. Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin, alamin natin gaano ho ba katotoo no, yung banta nitong bugo katabusadong online lending apps na to. May sinasabi pong agarang aksyon eh. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating po pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukusinte ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala nyo pong mensahe. So, ito pong mensahe na to, ito nakalagay, agad na aksyon kailangan. Iwasan ang mas malaking abala sa iyong obligasyon. Hayop yung title Talagang nakakakilabot kung hindi ho kayo sanay, talaga namang masyasyak kayo sa mga ganitong klase ng mensahe. Pero patuloy ho nating basahin, Patuloy mo mang iwasan ang aming tawag at mensahe. Tandaan mong hindi ito magtatagal. Kung mananatili kang walang tugon, mapipilitan kaming makipag-ugnayan sa iyong mga kontak at kaibigan sa Facebook hinggil sa iyong obligasyon. Nakita nyo naman. Mga tanga, di ba? Anong kinalaman ng mga nasa contact details po ninyo tsaka yung mga kaibigan nyo sa social media, dun po sa inyong nahiram. Tsaka, alam ho nila, definitely yung sagot, bakit nyo iniiwasan yung kanilang mga tawag at mensahe? Di ho ba? Sila naman ang may gawa ng multo nila eh. Di ho ba? Kung sila po ay marunong maningil, kung sila ay nakikipag-usap ng maayos, tataguan nyo po ba yung mga yan? I don't think so. Yan kasi ang mahirap sa kanila. Meron silang self-denial. Sila gumawa ng problema, yung epekto, i-deny nila sa sarili nila. Mga siraulo, di ba? Alam naman nila yung epekto ng ginagawa nilang panghaharas at pangwawalang niya. True call and true message. Tapos ngayon, sasabihin nila, patuloy mo mang iwasan ang aming tawag tsaka yung mensahe. O di ba? Hindi daw hindi daw magtatagal. Di ba? Talaga namang hindi dapat pagtagal eh. Di ba? Baguhin lang ho nila yung style nila. Hindi ho na pupunta sa ganyan eh. Di ho ba? Sino ho ba gumagawa ng problema? Di po ba sila? Biruin nyo Napakaliwanag po sa pagpapautang. Importante yung The Truth in Lending Act. Hindi nila sinunod. False yung advertisement. Magnanakaw ng details. Sa kanila nagsimula eh. Di ho ba? Tapos wala pang due date, walang yain sino gagana magbayad doon? Di ba? Kayong mga bugo katabusadong ahente ng online lending apps, kayo ang gumagawa ng multo nyo. Ngayon, takot na takot kayo, mga siraulo. Di ba? Manong inayos nyo yung pakikipag-usap? Nagbigay kayo ng payment option? Or, sa simula pa lang, isinabi nyo na yung tama at saka yung totoo, magkakaganyan ba yan? Di ba? Hindi na pupunta sa ganyan yan kung yan, tamang pagpapautang ang ginawa ninyo. Tama yung advertisement ninyo. Doon pa lang sa advertisement ninyo, puro kasinungalingan Kung sasabihin nyo, SEC registered, di naman pala. Sasabihin nyo, sumusunod sa ceiling on interest rate, hindi naman pala. Di ba? Pawang kasinungalingan, tapos ang pambulag nyo pa, malaki yung kayang utangin. Tsaka bahaba yung termino. Kaya maraming nagkiklik. Ang mahirap sa inyo, di ba? Hindi accept yung ginagawa. Malaman nyo pa lang yung numero is connected sa e-wallet, padadala nyo na ng pera. Or, sasabihin nyo nga, or i-discuss nyo nga dun sa apps na ito makukuha, ito. Pagka naman kinlik, yun, lukuhan din yun. Yun ang scam. Iba na. Biro may padadala dun sa e-wallet, hindi yung pinag-usapan. Kung ang napag-usapan dun sa apps,
O kung ano man yung nakalagay doon sa app, sabihin natin 10,000. Ang papadala sa inyo, magugulat ka 500. Para saan yung 500? Yung pala, pag tinignan mo na doon sa repayment instruction nila or doon sa kanilang app, no? 1,000 lang pala yung na-approve. Nag-disburse ng 500. Ang babayaran 1,500. Mga siraulo kayo. Tapos gaganyan niyo yung kliyente ninyo. Di ba? Pati contacts, tatawagan ninyo. Biruin nyo, bakit nyo kailangan makipag-ugnayan? Ano kinalaman ng contact? Sige nga. Ano kinalaman ng mga social media friends? Sige nga. Wala sa batas ng pagpapautang yun. Kahit nga sabihin mo na naglagay ng reference yan, hindi mo po pwedeng anuhin yun, buligligin, hindi mo po pwedeng kulitin, hindi mo po pwedeng singilin, hindi mo po pwedeng pressurein. Yung reference na inilagay na yon is para makahingi kayo ng information regarding doon sa inyong kliyente. Ano ginagawa nyo? Ginagamit nyo against the person o doon sa nanghiram sa inyo yung mga references. Hindi naman dapat. Diba? Alam nyo ba ibig sabihin ng reference? Google nyo, mga tanga kayo. Diba? Yan ang mahirap sa inyo. Ginagawa nyo collateral. Yung mga ninakaw nyo sa mga contacts. Yung mga binubuliglig yung mga social media friends. Diba? Ginagawa nyo collateral. Which is hindi naman dapat, mga siraulo. Anak ng kamote. Doon po sa nagpadala ng mensahe na to, ito po ay pawang pananakot lamang. Although yes, ginagawa nila yan. Kasi yan po ang kanilang trabaho lang naman talaga mangwalang ya Wala hong ibang gagawin yan kundi walang yain lamang kayo. Kaya paulit-ulit ko pong sinasabi sa inyo, huwag nyo po silang tangkiligin. Ngayon, kung nandyan na ho kayo, pass due na kayo. Okay? Kung yan pong ola po ninyo ay legitimate, okay? Ibig sabihin, kasama sa recorded online lending platform, makipag-usap kayo, makipag-ugnayan, kung makakahingi kayo ng payment option, manghingi kayo. Kung patuloy kayong ihaharas, isang tabi nyo. Huwag nyo na silang kausapin muli. Mag-email kayo sa kanila na, ito pong utang ko'y pinag-iipunan ko. Babayaran ko, wag ho kayong mag-alala. Okay, kung makakapaglagay kayo ng date, better. Kung wala naman, okay lang. Okay? Tapos, kung yan naman po illegal, ibig sabihin, hindi ho kasama sa recorded online lending platform. Okay? Bayaran nyo lamang po kung magkano yung dinisburse po sa inyo. Okay? Dahil yun lamang po ang obligasyon nyo sa kanila. Bakit ko sinabing yun lang obligasyon? Wala naman ho sila talagang, kumbaga, karapatan magpautang dahil illegal sila Naglilinis lang ng pera yung mga damuho na yan Okay? Ngayon, pag nagawa nyo na po siya, pag-ipunan nyo po yan. Pagtuunan nyo ng pansin yung pong mga bagay na makakapagpasaya sa inyo. Yung makakapagbigay ng halaga sa buhay po ninyo. Yung pong inyong pamilya, yung po yung aking tinutukoy. Okay? Ibalik nyo po yung sigla po ninyo. Makipag-mingle kayo, makipag-usap kayo sa mga pamilya po ninyo, Hindi nyo dapat sinosolo yan kasi pag sinolo nyo yan, walang mangyayari sa inyo. At bukod dyan, pagtuunan nyo ng pansin yung inyong hanap buhay. Kasi doon po tayo makakakuha ng ating pang-araw-araw na gastos. Di po ba? At bukod doon, makakapag-ipon tayo at makakapagtabi tayo na pambayad diyan sa mga bugo katabusadong online lending apps na yan. Ngayon, pag nabayaran nyo na po, huwag nyo na silang babalikan. Okay? Ito lamang po sasabihin ko sa inyo. Pagka nabayaran nyo yung mga yan, patuloy ho ang kawalangyaan niya mga yan. Mga walang modo talaga yan. Bayad na kayo, talagang bubuliligin pa kayo Kung hindi naman ho ganun, ka-importante sa inyo yung inyong SIM card, palitan nyo na po. Gawin nyo lamang po ito pag nakabayad na po kayo sa kanila. Okay, tapos inform nyo po yung inyong mga kaibigan, na binubuliglig po nila na wag na lamang po nilang pansinin. Okay? Kayo na po ang magsabi sa kanila, aminin nyo po sa kanila na nagipit kayo, kaya ho kayo kumapit dito sa mga bugo katabusadong online lending apps. Ngayon, pati sila nadamay, manghingi na ho kayo ng paumanhin.
Hindi naman ho makakabawas sa pagkatao natin yun eh. No, pati ho dun sa mga social media friends po ninyo. No? Alam naman po nila yan kasi nasa balita naman na po yan eh. Napakalaking problema na po yan. Kaya, wag ho niyong ikahiya na, kumbaga, nalalaman ng ibang tao na, na tayo may utang. Kasama na ho sa buhay natin yan. Ako ho, may utang din ho ako. Wala naman hong tao ngayon nang walang utang. Okay, kaya lang hindi naman ho talaga kasi tama yung ginagawa ng mga bugo katabusadong online lending apps. No? Wala naman karapatan kahit sino man ang isiwalat yung information nyo sa ibang tao. Yun ho ang masakit dun eh. No, ang gawin nyo po dyan, i-complain nyo po. Nandyan po sa aking description box, sa aking YouTube channel, yung mga email addresses po ng mga sangay ng gobyerno na makakatulong po sa atin. At hindi lang po yan. Sumangguni po tayo sa mga abogado. No, kung ano po yung dapat po nating gawin. No, kasi po yung mga abogado po, sila po ang makakagabay po sa atin. Sila po ang nakakaalam ng batas. Para po malaman din natin kung ano yung laban natin. Ano ba yung kasong po pwede nating isampa. Kaya kung matatandaan nyo po, meron, di ba, meron pong ruling. Ang Supreme Court, na magbayad yung bugo katapusadong online lending apps, doon po sa naggabla sa kanila. Doon sa privacy breach na nangyari po. So, ibig sabihin, may laban po tayo. Lalo kung kilala natin, at alam natin kung sino yung nangwawalang ya sa atin. So, yung po lahat ng detalye nasa description box po natin yan, po pwede kayo magpadala ng mensahe dyan. Tapos, ulitin ko, dumulog po tayo sa mga abogado. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo. Napakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.